Mapagpalang araw po ng hapon. Tayo po ay mag-aaral ng mabuting balita. Gagamit po tayo ng Biblia. Siyempre, pagkatungkol po sa salita ng Diyos, kailangan Bibliyahang batayan ng ating mga pananampalataya. At ang ating pag-aaralan ay wala pong iba. Sino ang Yesus ng Biblia? Yan po, ano? Question mark. Sino ang Yesus ng Biblia? Sa iba't ibang mga larangan ng pananampalataya, may kanya-kanya po silang paliwanag kung sino ang Yesus ng Biblia. Ayun ang titignan natin, yung paniwala nila noong panahon ng Panginoong Yesus ay nangangaral dito sa ibabaw ng lupa. Yun po ang ating titignan. Kasi ang paksa, sino ang Yesus ng Biblia? Yan. Sino ang Yesus ng Biblia? Dito po sa sulatan, meron pong mababasa ng gaya nito. Dito po sa Mateo 16. Mateo chapter 16 verse 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yan. Yun po ang titignan natin kung sino ang Yesus ng Biblia ayon sa paniwala ng tao, ayon sa paniwala ng mga alagad ng ating Panginoong Yesus. Okay, pag-ibasa mo Tatay Ogos, pag nakita mo Mateo chapter 16, chapter 13, 14, 15, 16, 17, at 18. Yan. Ayan, basa niyo po Tatay Ogos. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong siya ng kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao, at sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi po kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi hinayag sa iyo ang sino man tao kundi ang aking Ama na sa langit. Amen. So, sino ang Yesus ng Biblia? Nang magtanong si Yesus kung sino daw siya ayon sa mga tao, maliwanag ang sagot ng mga tao. Anong sabi nila patungkol kay Yesus ng Biblia? Juan Bautista, Elias, Jeremias, o isa sa mga propeta ng Biblia. Yun po ang pagkakilala nila ng Yesus ng Biblia. Ano po? Lahat ng binanggit nila mga tao, si Juan Bautista, si Elias, Jeremias, o ibang propeta, lahat yun, tao lahat yun. Kaya inalin tulad nila si Jesus sa tao. At ang titulo, iba-iba. Ngayon, nagtanong muli ang Panginoong Yesus mismo kina Apostol Pedro, sa inyo, sino ako? Ang sagot ni Pedro, isa lang. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ayun, sinabi ni Jesus kay Pedro, mapalad ka, Pedro,
yung sagot mo, hindi sinabi sa iyo yan o hindi tinuro sa iyo yan na sino mang tao o alinman tao. Ang nagturo sa iyo, ang aking Ama na nasa langit. So, kinasangkapan ng labi ni Pedro upang malaman nila, marinig nila, ang turo mismo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Kapag tinanong kayo, sino ang Yesus ng Biblia, ang sagot nyo po simple lang, anak ng Diyos na buhay. Yun po sinabi mismo ng Diyos. Ibig sabihin ng Diyos, yan ang tagapagligtas, ang anak ko. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Yan po ang tamang sagot. Kung Biblia po ang pagbabatayan, hindi po kayo magkakamali. Ayon, meron naman paniwala, iba't ibang paniwala ng mga reliyon naglipa na sa lupang ito. Liban kay Jesus, meron pang ibang tagapagligtas. Andyan po yung mga santo at mga santa. Hindi po kasali ang mga santa o santo patungkol sa kaligtasan sapagkat sila'y tao ng gaya natin. Nabuhay po sila sa kanilang panahon. Ngayon, ang tanong, si Jesus ba? Siya ba yung nakaraan, ngayon at sa inaharap? Opo. Dito po natin babasahin niya sa talata. Tatay Ogos, basahin mo yung Hebreo 13:8. Sino ang Yesus ng Biblia? Tignan pa po natin itong talatang ito, ano? Kung sino ang Yesus ng Biblia. Si Tatay Ogos po ang nagbabasa. O, basa niyo po. Kung sino si Kristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Amen. Sino si Jesus? Yesterday, today, and forever. Yan po ang Jesus ng Biblia. Noon, ngayon, at sa darating. Oh. Meron siyang pre-existence. Noon. Di po ako may sabi niyan, binabasa lang po ng Biblia. Yan ang Jesus ng Biblia. Ngayon, may mga santo bang ganyan? Noon, ngayon at sa darating? Wala. Walang ganyan mga santo, mapababae man o lalaki. Ngayon, merong nakalagay dyan. Kung babasahin ni Tatay Ogos yung verse 9, tignan nyo po yung nakalagay. Yung first paragraph lamang po ang babasahin ni Tatay Ogos sa verse 9. Okay, Tatay Ogos, yung unang ano lang, pangungusap lang sa verse 9 na ano yan. Sige po. Huwag kayong mapatangay sa mga sari-sari ng kaibang katuruan. Yan, tama na po. Huwag po tayong patangay sa iba't ibang klaseng katuruan. Yung turo po kay Jesus, yun lang dapat ang mangibabaw. Kasi nga po ang mga tao, hindi lang ngayon. Noon pa may mga aral na yan. May kanya-kanyang aral. At ang mga simbahan ngayon, may kanya-kanyang doktrina. Pero maliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Kung unawain nyo yung verse 9, huwag kayong patangay sa sari-saring at kakaibang turo. Yan ay isang babala ni Apostol Pablo. Tignan po natin yung isang talata sa Roma 10:14 at 15. Basahin niyo po. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumampalataya? Paano silang sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya?
paano naman sila makikinig kung wala namang mga ngaral sa kanila? At paano kakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad na susulat o kaya gandang pamasda na pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Amen. Sa Biblia po, may sari-saring aral. Pero sabi ni Pablo bilang apostol ng Panginoong Yesus, ang mga sugo ng Diyos, sila lang po makakapangaral ng tama. Kagaya ni Pedro, ni Pablo. Yung aral po nila, tama yan. Kasi po, yung aral nila, hindi naman po magkalaban. At yung aral po nila, galing lahat yan kay Jesus. Tandaan nyo po yan. Kaya sabi niya, kahit anong ganda, na mga pananamit, mga pananalita nila, kung hindi naman po sila mga sugo ng Diyos. Alam nyo, pagka hindi ka sugo ng Diyos ayon sa Biblia, wala kang tamang unawa. Ang aral mo ay naiiba sa nakasulat sa Biblia. Halimbawa, bibigyan kayo ng halimbawa. Ibang aral. Si Jesus ba ay tao? Hindi po. Si Jesus po nakitulad sa tao o nagkatawang tao. Hindi po tao at timano. Yan. Isang aral yan. Kung meron man nagtuturo si Jesus ay hindi Diyos. Ibang aral din po yan. Sa Biblia, nababasa natin si Jesus po ay Diyos. Yan po ang nililiwanag ng Biblia. May sari-saring aral. Mag-ingat po tayo. Baka yung napakinggan natin, hindi naman po ango sa Biblia, kundi ango po sa kanilang mga talino, pinag-aralan, kung ano man. Kasi, yan ang warning ni Pablo. Yung Roma 10:14-15, yan po ibabala ni Apostol Pablo sa mga hindi sugo ng Diyos. Kasi sila sugo ng Diyos, sila Pablo, sila Pedro. Kaya sila po ay nagbababala. Bakit? Kung ang paniwalaan mo yung hindi po aral ng sugo ng Diyos, matakot kayo. Tingnan natin yung isang talata po rito. Tingnan natin ha. Tatay Ogos 1:34. Sige po. Ang mga salita ng Diyos sapagkat lubusan ipinakakaloob ng Diyos sa kanya. Ulitin mo, Tatay Ogos 34. Ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat lubusan ipinakaloob ng Diyos sa kanya. So, ang sugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Kung Biblia po ang ating pagbabatayan, sino po ang sugo ng Diyos na nagsasalita ng salita ng Diyos? Ayon sa 1:34. Tayo, Ogos, punta ngayon sa 1:12:49:50. At alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pinasasabi ng Ama at siya kong pinapahayag. Sa 50 po, 50. Verse 50.
20. Apo. At alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pinasasabi ng Ama ay siya kong pinapahayag. Amen. Ang sabi ni Jesus, sugo siya ng Diyos. Kaya yung utos niya, salita niya, pahayag niya, galing mismo sa Diyos. Kapag sinampalatayanan natin yon, anong sabi niya? Buhay na walang hanggan ang makakamit, kaibigan. No? Ngayon, si Jesus at ang mga apostol, kanya namang sinugo upang sila po ang magpatuloy sa kanyang ministry. Di po ba? Si Jesus nakapangaral ng 3 taon at tinatulas siya ng mamatay sa krus. At after ng 40 days, sumakyat sa langit. Sa panahon ng Pentecostes, nangaral na ang mga apostol nang sumakanila ang Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, yun na po ang nagtuturo sa mga apostol ni Jesus. Kasi po yung Espiritu Santo ang kapalit ni Jesus nang umakyat siya po sa langit. Kung ano po yung turo ni Jesus, yun din po ang turo ng Espiritu at yun din ang turo ng kanyang mga alagad dito sa ibabaw ng lupa. Kaya tatandaan nyo, kaibigan, ang mga sugo ng Diyos, yan po ang dapat ninyong sampalatayanan, paniwalaan. Oo, tao sila, gaya ni Pedro, tao yan. Ni Pablo, tao yan. Yung mga kasama nila, mga tao silang gaya natin. Pero kahit po tao sila, meron naman po silang otoridad galing kay Jesus. Tandaan ninyo, yung inutosan ni Jesus, sila po yung lingkod niya. Sila po yung magpapatotoo na ngayon sa kasulatan na ating dapat sampalatayanan. Huwag po kayong maniwala sa iba. Ba't mo paniniwalahin yan? Mga tao lang gaya mo yan. Opo, pero iba po sila. Sila po yung mga puspos ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya nung bago umalis si Jesus, inipan sila, tinanggap nila ang Espiritu Santo at naging matapang sila sa kanilang pangangaral sa panahon ng Pentecostes. Wala pong mananalo sa kanila. Bakit? Guided by Holy Spirit sila eh. Yung kasulatan, naiintindihan nila kasi nga po, may giya ng Espiritu Santo. Tatandaan nyo po yan. Hindi po mahirap sundin ang nasa Biblia. Nasa tao lang po. Kung gusto nyo maniwala sa Biblia, very good. Pero kung ang nasa Biblia, hindi binabago ng inyong mga leader sa simbahan, medyo mag-isip-isip naman kayo. Baka naman yung leader ninyo, yung gusto lang nila, sila ang inyong paniwalaan. Huwag po, tao din sila ng kagaya natin. Bagamat yung nasa Biblia, tao sila, pero guided by Holy Spirit. Panguli, tingnan po natin yung sinabi ni Apostol Pedro. Tatay Ogos, 2 Pedro, chapter 1, verse 20 and 21. Panguling talata po. 20. Opo, 2 Pedro, chapter 1, verse 20 and 21. Yan ang paliwanag ni San Pedro tungkol sa kanila. Po. Sige, tayo, boss. Babasahin na po. Oh. Sapagkat kung nakakatakas na ang kasamaan, Hindi po yan. Sa 20, 2 Pedro, 1:20, 21. ito na nga po eh. Ayan na ba? Oh. Dos Ikalawang Pedro. Oh. Hello. Ay, Ito po dito, ayan. Yung 2021 po. dito pala. Sa dulo yan eh.
Sige, basa po. Higit sa lahat, paunawain yung walang pagkapagbibigay ng sariling papakahulugan sa alibang propisya sa kasulatan. Sapagkat ang pinapahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at pinapahayag ng mga tao na sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. So maliwanag po, ano? Yung nangangaral po sa Biblia, may pahayag sila ng Espiritu Santo. Oh. Kaya marami pong bulahan eh. Kunwari, nangangaral, may kanya-kanya silang dalang aral. Yan po yung mga bulahan. Yan po yung sinasabi ng Hebreo kanina. Mag-ingat tayo sa sari-saring aral. Baka kala nyo po, bawat aral, kala nyo tama. Hindi. Sa Biblia po, ang tamang aral, yung nakasulat. Hindi po natin pwedeng baguhin yan. Kasi pag binago natin yan, magkakamali na po tayo. Ano po? Kaya mga lingkod ng Diyos, puspos sila ng Espiritu Santo. Yun po magtuturo sa kanila, mag-guide sa kanila. Yung aral ng Espiritu Santo, yun ay galing kay Yesu Cristo. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong turo sa amin, sa iyong pagliliwanag sa amin kung sino ang Yesus ng Biblia. Aming naunawaan ngayon ayon sa kasulatan. Kayo pong mga nanonood ng video ito, sana meron kayong natutunan. Lahat ito, hindi po natin invento. Lalo na po yung binabasa ni Tatay Ogos, magandang balita Biblia. Kaya sa katandaan niya, di 80 na siya, lulukoy pa ba kayo? Ganon din po ako, baka bata ako sa kanya, 64 ako, lulukoy pa ba kayo? Hindi na. Po, sana meron kayong natutunan. Dito po tayo sa barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Sa permanent housing or Smoky Mountain kung tawagin. God bless us all. Bye-bye.